Ito yung ways niya ng bawat isa hindi mag-isa. Ito yung kapamaraanan niya na ang bawat isa maging malakas. Magpalakas. Amen. Relative dito yung topic na dito. Kaya natin? Vitamin natin ng pangpang. Alam niyo yung after view? Kinanta lang. After view. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa gabing ito sa pagtipon-tipon nito sa amin. Hindi man po nais na kami magkasama ngayon dahil alam ko namin kami magkakasama lang po sa sandali na paglalaro po. Pero hindi niyo po iniyaan na kami hindi na kami magkakaiwalay. Denied niyo po kami, Panginoon, dala ng alam niyo po kung ano nasa puso namin. Ang kagalakan mo po, Lord, na makita ang wangit mo. Maraming salamat po, Panginoon, dahil kayo po ang nagbibigay, kayo po ang buklod-buklod sa amin. Malaman kung ano ang tunay na pag-ibig sa bawat isa.
Maraming salamat din po dahil hindi niyo lamang po kami binusog sa physical na mistake po, Lord. Kundi binusog niyo po kami sa kagalakan namin. Hindi po ito may papalit na kung anumang material na bagay. Ito po'y panghabang buhay na dadalhin namin, O Lord. Itong kasayahan na sa gabing ito. At sa gabing ito, Lord, lalo po kami bubusugin dahil alam po namin makakarinig po kami ng mga salita sa gabing ito. At nawa po ito'y magamit namin sa bawat araw na pamumuhay namin. At lubos po namin mauunawaan ang kalagahan ng pagtitipon mo sa gabing ito. Lord, inaalay namin ang buhay namin. Hindi po sa panandalian lamang, Panginoon, dahil nagkasama kami, kundi habang humihinga po kami sa mundo ni Panginoon. Mananatili po ang iyong pag-ibig sa aming puso hanggang makarating po kami sa kanilang pinaroroonan, Panginoon. Lord, maraming salamat po. At hindi po namin ito malilimutan, Panginoon. At sa gabing ito, Panginoon, handa po kami manatili sa inyo sa pagkikinig ng inyong mga salita. At sa inyong abang lingkod, Panginoon, itago niyo lamang po ako sa inyong lingkod. At sa inyong wisdom, O Lord, ang dadaloy sa aking katauhan, O Lord, upang iparating kung anong nais niyo sa gabing ito, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba ka, sa ngalan ng aming Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sabi ko nga, relative po ang ipapaabot ng Panginoon sa atin. Lagi nating naririnig at ilat si Lord. Kasi, ito yung isa sa mga essence ng being isang Kristiyano. At dito rin, nabibless ang bawat isa pag ikaw ay nagiging may favor ka na at nagbibigay ka ng liwanag. At itong topic natin sa gabi ito, matitakbuhan natin sa Mateo chapter 5 verse 13. Asin at ilaw. Himayan pa. Sabi ko, kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawalan ng alat ang asin, paano pang mananatili? Paano pang mapapanauli ang alat ninyo? Wala na itong kabuluhan, kaya tinatapo na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw ng sanlibutan. Hindi may tatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng borol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng sakalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman ng inyong paliwanagin ang inyong ilaw at sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Purihin ang salita ng Panginoon. Puri ka namin. Dito sa binasa natin, nag-uumapaw yung ang liwanag. Dahil ikaw mismo ay nagiging ka-blessed o sa Tagalog
nagiging papagpapala ka ng bawat isa. Ito yung binibigay sa atin, ito yung, kasi naghahanap ako kanina ng main Topic. concept of the topic na relative dyan sa pangyayari natin ngayon. Para may bumulong, something about life. So, hinanap ko yung tagal kong hinanap, kaya ganun ako. Tagal kong hinanap kung ano yung something about life. So, kahit sa old chapter, naghanap ako ng something about life. So, bigla lang napunta ako pag gano'n ko sa Mateo. Mga dalawang gano'n, napunta ako sa asin at ilaw. Actually, yung ilaw yung parang keyword, yung ilaw. Kasi something about life. So, dito ko inano. Kasi, ikaw nagiging pagpala ka na, or nagiging motivation ka na ng isang kapatiran. Kasi, may isang mga pagtitipon-tipon na nagkakahiwalay na walang kabuluhan. May pagtipon-tipon naman na hindi magkakahiwalay dahil gusto nyo pang ma-feel ang bawat isa na maramdaman yung klase ng pagmamahal na nagmumula sa Panginoon. Yun yung nararamdaman natin ngayon. We have all the choice to live, pero hindi natin pinili yung choice na yon. Ang pinili natin, magsama tayo kasi dito tayo sa ngayon sa punto na to. Nakikinig tayo sa kanyang salita. At hindi yung other way around na pupuntahan natin. O magpapahinga, o magano. Kasi gusto nating maramdaman yung love na yun. What circulates us now is love yun, na nagmumula sa kanya. At yung love na yun ay nagiging saya. Nagiging masaya siya, o nagiging mabango, o nagiging maalat, naging may alat ka na sa bawat isa, o may ilaw ka na sa bawat isa. Namumukad ka yung ilaw mo ngayon. Kung babasahin natin sa previous verses nito, andito yung Beatitudes. The Beatitudes, andito yun. Ang Beatitudes na to, ito yung parte ng fruit of the Holy Spirit, o isang karakter ng bunga sa the fruit of the Holy Spirit. Kasi andito yung pagpakumbaba, andito yung kahinanunan, andito yung pagmamahal na ini-share natin ngayon. Kasi sa pagsasama, sa worldly na pagsasama, andun yung kayabangan Hindi mawawala yon. Andun yung kulitan na asar. Unlike sa spiritual na pagsasama, andun yung biruan na may pagmamahal. Amen? So yun yung andito, andito yun kung anong meron tayo sa pagsasama na to. Na maaari nating i-accelerate pa into a more Much deeper. higher level. Ang higher level nito is to gather more souls na hindi pa nakakilala. Which is lagi nating diba? Parang advocacy natin na maghayo tayo. Kasi minsan ang isang pwersa ng Panginoon hindi makakuha ng soul kung hindi sila mismo nagkakaisa. Dapat may pagkakaisa muna bago humayo. Kasi ang danger kasi doon, marami Isang danger doon, may makuha tayo by force, dahil siguro or meron din makakuha ng isang soul na maging bata dito, pero anong madatnatan niya? Paghihiwalay.
hindi walang unity. So andun yung ano, so useless yung ano eh, pagkuha natin. Ang danger nun, nilalayo natin siya sa Panginoon, which is may pananagutan tayo. Hindi natin ma-follow up yun. Kasi mismo sa atin, hindi tayo nag-deny. God's purpose. Ito yung answer. Sabi niya may revelation. Ito yung answer. Nag-unite tayo kasi yung unity, hindi mahirap ano yun. Ang unity ng isang group, mahirap yun pag wala sa Panginoon. Mahirap i-bundle yun pag wala sa Panginoon. Pero pag andito sa Panginoon, madali lang siya at nagbubunga. Amen? So, andun yung andun yung unity in Christ. So, andun ang unity in Christ, you can do all things. You can move mountains. Wala tayong sasakyan, pero napoprovidean. Wala tayong meron, pero nagkakameron tayo. Marami naman kasing maraming mga pangyayari na pwede mo palampasin eh. Pero may mga pangyayari hindi mo kayang palampasin kasi nangyayari siya, sumasabay yung pagkakataon na hindi mo naman malayan na God's plan yun eh. So ito yung pagkakataon na to. Kaya nga nagiging asin tayo at nagiging ilaw tayo sa ating kasama. Kasi mahirap na may isang pundido o mahirap may isang walang alat o masyadong maalat na nagiging katuklam na sa bawat isa. So, doon nag-uumpisa yung traction. Pero, ang Panginoon, ginawa niyang isa yung puso natin ang nilagay niya kagalakan. Amen. So, yun ang gustong ipaabot sa atin. Yun ang gustong i-reveal sa atin ng Panginoon yan. Unity in Christ ang revelation niya. Kasi nagiging kalugod-lugod tayo sa kanyang paningin. Kasi kung hindi tayo kalugod-lugod sa kanyang paningin, wala tayo dito ngayon. Walang kasayahan, walang ganitong kasayahan. Temporal. Ito yung sinasabi na temporal lang. Hindi siya long-lasting at saka hindi siya solid. Ngayon ba? Hindi siya solid. Kung sa tubo pa, ano sa pulong? Ha? Ang pau. Maganda sa labas, walang laman sa loob. Sa worldly na plastic. Plastic yung pakikitungo. Mararamdaman naman natin plastic eh. We are old enough na makakaintindi kung plastic yung kasama natin. Pero hindi, I don't see any. Andun yung totoong walang tinatago, walang reservations na inalahad-lahad. Diba na? So, andun yung bunga ng fruit of the spirit na makikita mo sa beatitude. Pangawit. Amen? So, andun na po yung nilibig sa atin. So, meron pa kayong dagdag? Ako may dagdag ako. Yung kanina, yung nabanggit ko kaya regarding sa unity, mahirap talaga yun. Lalo na pag wala yung hindi lahat occupied. Hindi lahat ganun ka-active pagdating sa salita. Ay pag-aaral. Parang may isa larawan ko yun. Example niya. Alam niyo yung bonfire? Yung bonfire, di ba? Marami siyang kahoy. So tayo nagre-represent ng mga kahoy na yun. Nakano tayo sa bonfire. So doon tayo. Pero subukan niya na yung isa
yung isang kahoy, ihiwalay nyo. Diba, sa tingin nyo ba yung isang bond, yung isang kahoy na yun, magpapatuloy siya sa pagliliyab? Diba hindi? So, ang nagiging nakita ko kanina sa sinabi niya, yung sa unity, dapat pala yung lahat ng kahoy na yun, lagi silang magkakasama para yung fire, yung lakas, nandun palagi. Kasi once na yung malakas yung apoy mo, mas marami kang makukuha. Kesa yung isa nakahiwalay, malakas ka ngayon, pero darating yung time, unti-unti kang mawawala. Yung niya. Kung titingnan mo siya, meron siyang consonant. Vowel. Vowel na U and I. Pag nawala yung U and I, wala kang unity. Nice. Nice naman. So, tama yung sinabi ni Kuya Lalo, talagang maganda yung pagsama-sama ng isang binigkis na kahit ano pa yan na binigkis na sama-sama. Malakas yung swerte. Magaya ng walis. Diba? Pag nakabuklod siya, no? Pag malakas siyang makadala ng basura. Unlike dun sa isang ting-ting lang, hindi mo yung unity stands for everyone. Hindi yung mabubuo hanggat hindi tayo magbubuo. So, ganun din tapos sa Panginoon. Ano mo yung ginagawa natin? Ano yun eh, parang network tayo. Network series. Diba sa electrical, pag namatay isa sa series yan, pag naputol yung isa, hindi nadadala yung kuryente. Diba? So we are stay connected with sa FD man or tower. Diba? So huwag natin hayaan din na mamatay yung oras na wala tayong huy. Kumusta ka na? Hello! Micro-preach naman Ano part pa rin yun ng ano eh, yung everyday na kaya kumusta ka? Sharing pa rin. Hindi nawawala yun, yung connected. Connection is hindi lang dun sa part na isang lugar, kundi mahaba eh, network. Kahit nando ka sa Riyadh o something, connected ka pa. So, naroon nasusukat din yung unity, which is, ang sentro natin ay ang Panginoon sa Kristo. Sa kanya tayo nagkakalit. Maitaas yung kanyang pangalan. Yes, Kung titingnan natin on the positive way, napakaganda po ng unity. Kung sinabing unity, nagkakaisa, nagkakasama-sama, hirap, ginhawa, baku-baku man ang dinadaanan, nandoon yung pagsasama-sama sa isang Kristiyano. Pero on the negative way, pag sinabi natin unity, sa secular, parang may hangganan. Unity lang sila pagka halimbawa nagiinuman. So walang tibay. Unless sa mga kapatid sa ating patulang ginagawa natin, ito itinatawag ni unity. Talagang pagkakaisa ng iisang damdamin dahil sa iisang pananampalataya. So nababanggit nga nila Kuya na nandoon yung pag-alakan. Diba, kahit na may mga time na makukulit tayo, pero masaya tayo. Yun ang importante. Nandoon yung galak mo. Kahit na minsan out of context tayo, pero masaya. Diba? Masaya dahil sa mga ganung parte, nakikilala mo yung kapatid. Na yung bang nakukuha mo yung nakukuha mo yung kilipate niya. Nakukuha mo yung way niya. Ganito pala si Kuya. Hindi parang nagkakaroon ng mutual understanding ang bawat isa. So minsan po, nandun po tayo
samahan, may mga parte na ang bawat member is para bang naihiwalay, katulad yan, sinabi ko eh. Para bang naihiwalay siya. Well, siguro, as a Christian, yung part natin bilang isang kapatid, yun ang kailangan kong wag mawawala. Kung halimbawa, isang kapatid ay naalis or sinasabi mong nawawalay doon sa isang tumpok na nagbabaga, at a Christian, at kapatid mo siya, may pananagutan po tayo ron. Kasi, yun po ang sinasabi ng salita ng Panginoon na preach the gospel. Mahalin mo ang iyong kapwa, ang hindi ko rin sabi. Pero, kung ang nangyayari, pag nahiwalay yung isa, at pababayaan na lang natin, para bang hindi siya kompleto na. Anyway, in my own experience, na-experience ko po yan na talagang pag isang mananampalataya ay nariwalay sa Panginoon, talagang sabihin din po natin hindi, talagang mamamatay. Spiritually, mawawala ang pananampalataya. Mawawala lahat ng mga bagay na pinagsulitapan niya. Pero, sa pamamagitan ng mga kapatid na naiwan doon sa text na yun po ang pumitikaya para maibalik itong pagbabaga ng itong kapatid na ito. Ano po tayo, sa sarili kong experience, may mga bagay na tumadaan tayo. Kasi ang pamumuhay naman ng isang Kristiyano ay hindi ka laging dumadaan sa patag. Hindi ka laging dumadaan sa smooth na karsada na para bang pagka nagmamaneho ka ay nakasakay ka sa Mercedes-Benz. Hindi laging ganun ang pino. Ngayon, minsan dumadaan ka sa bako-bako, malalim, babaw. Ibig ko po sabihin, lahat tayo ay dumadaan sa mga pagsubok. Amen? Pero, kung titingnan nyo, ang mga pagsubok nito is tinuturuan ka. Amen. Ito po yung on the negative way na ang isang Kristiyano. Katulad ko po, at tutumbukin ko na po, katulad ko, may mga bagay na na para bang burden sa akin. Pero hindi ko siya mai-express sa inyo. Ang ginagawa ko na lang is ang Panginoon na lang at ako ang nakakaalam. Pero ang isa ko pong natutunan ay yung bang kahit na gaano pa pang tumatalikod sa Panginoon, kahit na gaano mo pang inilalagay sa isip mo na tumalikod ka sa Panginoon, pero nandiyan pa rin ang Panginoon na tinatapi ka. Paano ko po ito nalalaman? Sa pamamagitan niyo po. Diba? Yun po yun eh. Kaya po ang sinasabi ko na ang bawat miyembro ng isang unity, ng isang kawan, ay may pananagutan sa bawat isa. Kaya nga, pagka nga ang kapatid ay lumalayo, nararamdaman ko po yun. Alam ko po na doon sa 2 linggo na ano ko, may mga kapatid po talaga na nagpe-pray. Nararamdaman ko po yun. So, yun po yung sinasabi ko na pagmamahal ng isang grupo sa bawat isa. Kasi pagka nanatili po talaga yun, wala pong mawawala. Amen? Maari po tayo minsan ay dumadaan sa mga bako-bako, sa mga problema, sa mga pagsubok, pero isa lang po ang sasabihin ko, nandiyan po ang Panginoon. Lagi kanyang tatapikin na kaya mo yan. And on my experience po, natututunan ko sa sarili ko na tumalikod man ako sa Panginoon, malaki po ang mawawala sa akin. Dahil talikuran mo ng Diyos pa rin siya. Ikaw, wala ka. Baliwala ka pag tumalikod ka sa Kanya. Pero ang Panginoon pa rin yan. So, ano ka ngayon? Kaya nga, ang pag-ibig ng Panginoon bilang sa isang grupo, naroon siya na tumatalikod naman, pero patuloy ka pa rin niyang ginagabayan. Patuloy ka pa rin niyang
idinadako ko, ibinabalik kung saan ka man nagmumula o saan ka man nanggaling. Katulad po nun pong mga nakaraang linggo o dalawang linggo po ako halos na nawala. May mga bagay po na talagang mga pagsubok sa akin. Pero wala po akong pagsubok na sa mga kapatid sa inyo po. Lahat po kayo the best para sa akin. Ano po kayo, talagang wala po akong masasabi sa inyo. Talagang mga ano po kayong mga kasama. Sa ano ko lang po, sa mga problema ko minsan, so parang nadadala ko. Hindi ko man ito masabi sa inyo, pero alam ko na naidulog ko na po sa Panginoon. Ang Panginoon na lang at saka ako ang nakakaalam. Pero ang pinaka-importante po na natanim sa puso ko ay yung narito pa rin ako, humihinga kasama nyo. Ibig kong sabihin, talagang ibinabalik ng Panginoon ang isang anak niya pagka ito ay nawalay. Sa pamamagitan po ng bawat isa. Amen. Minsan po, sa katulad niya po, nabanggit ko yan sa FB. Amen. Yan po, kung kahit po kayo nagpo-post kayo, kahit hindi nagre-reply yung inyong kausap, kasi po pag nabasa niya yun, diba, uy, si Kuya. Makulit na, kuya. Nagpo-post si Kuya, uy, Kuya, kumusta ka na? So, isa pong bagay yun, isang bagay yun na nakapagpapalakas doon sa kapatid mo na tumatulog. Kasi po, yung isang way yun eh, bilang isang grupo, di ba na-express mo yung pagmamahal mo sa isang kapatid. Amen. Kaya, papasalamat po ako sa unang-una sa ating pong Panginoon at sa buhay po ng bawat isa na nandito pa rin, humihinga, kasama nyo, at naroon pa rin po yung kagalakan. Although may mga pagsubok man siguro, siguro maano po yan ng Panginoon. Dahil kasama naman natin ng Panginoon sa lahat po ng pagsubok. Ngayon lang po, na po patuloy na natin yung ganitong fellowship ng bayan. Dami ng mga activity ng mga Luciano, may ID na, may Bible study pa, may practice na. Kasi usually yun yung banat sa Pinas kasi, gano'n kami ka-active nun. Yan yung banat ng mga magulang namin before. But, sabi nga, huwag natin give up. Yan yung mga banat. Huwag po natin give up yung fellowship natin ito kasi ayaw na siya. Ayaw na. Tayo. Parang yun ko yung bali yung pagmamahal, yung nanunong yung pagmamahal.